ating po prayer and fasting devotion for the nation. At meron po tayong team, Awesome is our God. Kahanga-hanga ang ating Diyos. Amen? Bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Ama at aming Panginoong Jesus, tunay nga po na lubos po kayong kahanga-hanga, Diyos napakadakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa pagkakataon ito na ang bawat isa bilang magkakapatiran sa Church of the Living Faith ay nakakapagbahagi na magpahayag ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, kayo po ang manguna kasama ng iyong banal na Espiritu na sa amin pong mga puso, sa amin pong kaisipan, upang gusto po namin maunawaan ang kaalaman patungkol sa inyong kadakilaan at sa inyong kapangyarihan. Basbasan po ang mga salitang aking pong ibabahagi at kayo po lamang ang nais namin bigyan ng taas na kaluwalhatian, pagsamba, papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Ang aking pong ibabahagi na talata ay ating pong matatagpuan sa Psalm 157 verse 5. Ganito po. Great is our Lord and mighty. His understanding has no limit. Kung atin po ito isasalin sa Tagalog, si Yahweh ng ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makakasukat. Amen. Pagpalain po ang salitang ating pong binasa. Ang Diyos po ay dakila at makapangyarihan. Great is our God and mighty. His understanding has no limit. Ang ating Diyos ay dakila. Amen. Makapangyarihan sa lahat ng makapangyarihan. Kung ating pong aalamin kung gaano kalaki ang kanyang kapangyarihan at lakas, meron ang ating Diyos. Ito po ay walang limitasyon. Akin pong ibabahagi ang 4 katangian ng ating makapangyarihang Diyos. Ang una po, ang Diyos ay omniscience. Pangalawa, our Lord is omnipresent. Pangatlo, ang Diyos ay omnipotence. At ang pang-apat, ang Diyos ay omnibenevolence. Atin pong isa-isahin. Una po, sabi po, ang Diyos ay omniscience. Ito po ay nagsasabi na ang ating Diyos po ay siyang nakakaalam ng lahat at may ganap na kaalaman sa lahat ng bagay. Alam niya ang tungkol sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. Sabi nga po sa pahayag, Kabanata 1:8, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Ngayon at ang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Yan po ang ating Diyos na di nagbabago. Amen? Ang Diyos lamang po ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Pagkatiwala po lang natin ang lahat sa Kanya. Ano man ang sitwasyon, meron po tayo ngayon, patuloy lang po tayo sasamahan ng ating Diyos. Dahil sabi nga po na ang Diyos ay makapangyarihan. At masasabi po natin na
tayo po ay pinagpala. We are blessed noon, ngayon, at sa mga darating pa pong mga panahon. Pinagpala po tayo. Kasi nakikita naman po na imbis na tayo ay mukhang pasas, hindi na po. At lalo pa tayong tumataba. O, yan po yung mga blessing ni Lord sa atin. Nakalamihan po sa atin ay lumalaki na ang kanilang mga pangangatawan dahil po sa kabutihan ng Diyos. Alam natin na marami tayong naranasan, yung mga nakaraan, yung mga pandemic nga po, mga COVID, mga karamdaman, mga iba't ibang mga karamdaman, maging yung kalamidad, bagyo, baha, lindol, naranasan po natin yan. Pero salamat po sa Panginoon dahil tunay nga po na ang Diyos ang may kontrol, ang Panginoon ang may kontrol ng lahat ng bagay. At alam niya na tayo ay kanyang hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kung minsan ang buhay natin ay masasabi natin yung bang marami tayong mga iniisip, mga masalimuot na buhay, alam ng Diyos kung paano niya tayo mababago. Alam ng Diyos kung paano niya ibibigay yung mga pangangailangan natin, yung solusyon sa problema natin, maging yung presyo ng bigas na patuloy na pagtaas. Alam ng Diyos kung paano na tayo makakasurvive sa bagay na yun. Kaya, ang Diyos po hindi nagbabago. Siya pa rin yung Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos sa mga darating pang panahon. Hindi niya tayo mababayaan. Amen po. Pangalawa po, ang kanyang katangian ay ang Diyos ay omnipresent. Sinasabi po dito na ang ating Diyos ay naroroon kahit saan sa lahat ng oras. Hindi siya nalilimitahan ng oras o espasyo at maaring naroroon sa lahat ng lugar ng sabay-sabay. Amen po. Hindi gaya natin mga tao na limitado ang ating oras. Masyado tayong busy, marami tayong mga bagay-bagay na mas inuuna. Amen po. At hindi po gano'n ang Diyos. Ang Diyos po ay nasa lahat ng oras. At tunay naman po na ang Diyos na ating po nararamdaman, nararanasan, saan man po tayo naroroon. Maging tayo man po ay pumunta sa mga iba't ibang lugar, alam natin na sinasamahan at pinapatnubayan tayo ng ating Panginoong Diyos. At lagi pong nakatuon ang kaisipan, ang kaisipan, ang puso, ang pagtingin ng Diyos, yung mata niya lagi nakatuon sa atin yan, sa kanyang mga anak. Dumaranas man tayo ng, minsan nararamdaman natin yung pagkabalisa natin dahil sa dami ng problema, yung nalulungkot tayo dahil minsan may mga hindi pagkakasunduan na hindi naman po natin ito maiiwasan. Minsan natatakot tayo sa mga Judith. Natatakot tayo sa mga sa ipis, pwedeng natatakot ka rin, hindi pa. So, yung pag-aalala po, hindi po yan galing sa Panginoon. Kung meron man tayo pang mga sakit o karamdaman, patuloy lang po tayo na lumapit sa Panginoon. Na manalangin tayo, gaya ng ating mga ginagawa, mga prayer chain natin, na palagi tayong manalangin sa Diyos. Dahil sabi niya na kahit ano man yung mga nararanasan natin, mga problema natin, saan man tayo naroon, nariyan ang Diyos. At ito pong talatang Joshua 1:9, isa po ito sa mga life verse ko na talaga pong
pinangahawakan ko. At ito po talaga nilalagay ko sa mga papers ko, sa book, sa Bible, na ito po yung Joshua 1:9. Ang sabi ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Sapagkat akong si Yahweh, ay yung Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen. Kaya, saan man po tayo naroon, huwag po tayong mawawala ng pag-asa, huwag tayong matatakot, at isipin natin na kasama natin ang Diyos, nariyan ang Diyos, na lagi natin kasama at laging nasa puso natin. Amen po. At ang pangatlo, ang ating Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan ay isang omnipotence. Sinasabi po rito na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at kayang gawin ang anumang bagay nang sa kanyang kalikasan. Siya ang may kakayanang lumikha at mapanatili ang mundo at lahat ng bagay dito. Amen po. Ang kapangyarihan po ng Diyos ay nabasa natin, na talaga pong nalaman natin sa kanyang paglikha. Ang sabi nga po sa Genesis 1, verse 1, hanggang 3, at hanggang 9 po. Ang sabi po, alam naman po natin na ang Diyos na makapangyarihan ang siyang tunay na may gawa ng lahat ng bagay dito sa mundo. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y pagmasdan. Amen. Marami pa po lahat ng bagay at maging tayong tao ay kanyang nilikha. At siya po ay natuwa. Kaya, ganoon kapangyarihan ang Diyos natin na ginawa sa buhay natin. Na hindi pa man po tayo ay pinapanganak, ay may plano na po ang Diyos para sa atin. Alam na, kilala na tayo ng Diyos. Maaring tanong natin sa sarili natin na gaano ba natin tunay nakakilala ang Panginoon sa buhay natin? Kasi ang Diyos kilala tayo, wala tayong malilihim sa Kanya. Ultimo bilang ng buhok natin ay alam niya. Tulad nga po ng Kanyang paglalang sa mga bituin na mahigit po yata trillion, 100 trillion sa bilang na may kanya-kanyang pangalan ay alam na alam ng Diyos. At ang kapangyarihan po ng Diyos ang siyang may likha noon. At wala pong sino man ang makakagawa ng ganung bagay, kundi tanging ang Diyos lamang po. At sabi nga po na bilang Diyos na makapangyarihan, nagkatawan tao po ang anak ng Diyos. At yan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoon ay pumunta dito, pinagkaloob ng ating Diyos Ama dahil sa kanyang pagmamahal na binigay niya ang kaisa-isa niyang anak sa atin para po para sa kanyang malaking pag-ibig. Amen? At para po sa ating po kaligtasan. Amen? So, lahat po ng kapangyarihan ay talaga po ginawa ng ating Panginoong Hesus. Dahil ang Ama, ang Diyos Ama at ang Panginoon Hesus ay iisa. Kaya nung nandito po ang ating Panginoon, gumawa po ang Panginoong Hesus, gumawa po siya ng mga
himala, mga kapangyarihan niya na kanya pong ipinakita sa ating mga tao. Ang pagpapagaling niya sa mga iba't ibang mga karamdaman. Yung bulag nakakita, yung pilay nakalakad, yung may mga matagal nang may karamdaman, sila po ay nagsigaling. At maging yung sinasabi nga po doon sa ating pong nabasa na kay Peter na nasa dagat, na kaya niya pong patahimikin ang bagyo o at dagat na nag-aalboroto, na parang tinutulak ka na pailalim dahil sa laki ng alon. Pero dahil ang Diyos, kahit siya ay nagtutulong, alam niya ang lahat ng bagay at siya ay may kapangyarihan para po itigil yung bugso ng bagyo na iyon at namangha po ang kanyang mga disipulo. At maging isang kapangyarihan ng ating Panginoon Jesus, yung pagkabuhay ni Lazaro. Alam natin na ilang araw nang patay si Lazaro, ngunit dahil alam ng Diyos ang kanyang kapangyarihan ay dumadaloy sa buhay ni Lazaro, ito po ay muling nabuhay. Amen? At marami pa po iba pa na ating po nalalaman na pag-aralan tungkol sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At maging sa ating po personal na buhay, o maging sa personal na buhay ko, marami pong tinugon ang Panginoon na marami po siyang mga hindi ko na matandaan. Basta po ang alam ko, nakakilala po ako sa Kanya na nung dati-dati ay hindi po talaga naging maganda ang naging buhay ko. Ngunit dahil sa pagkakakilala ko sa Panginoon, unti-unti niya po akong binago. Lahat po ng bagay na hindi maganda sa akin ay unti-unti ko po patatanggal. At patuloy pa rin po na ang Panginoon, ang siya po nagtutuwid sa akin. Dahil alam naman po na bawat isa sa atin ay maaaring meron pa rin mga pagkakamali. Ngunit bilang lingkod at tayo po ay nagbabasa ng ating salita ng Diyos, kailangan natin ito ibahagi sa ating kapwa, ay talaga pong hinihiling ko na maging isang modelo din po ng kabutihan ng ating Panginoon. At ang pang-apat po, amen, at ang pang-apat po ay omnibenevolent, all-loving God. Yun po. Ang katangian po ng ating Diyos ay mapagmahal sa lahat at ninanais ang pinakamahusay para sa lahat ng kanyang mga nilikha. Siya ay mabait, siya ay maawain, at mapagbigay. Yan po ang ating Panginoon. At gustong-gusto po ng Diyos na tayong lahat ay kanyang pagpalain sa mga mabubuting bagay. Amen. Ang salitang omnibenevolent ay nagmula po ito sa salitang Latin na omni. Ibig sabihin ay all, lahat. At ang salitang benevolent, ibig sabihin ay mabuti o mapagkawang-gawa. Amen. Lagi ko pong sinasabi na God is good all the time. Lalo na pag tayo po ay may mga pinagdadaan ng mga problema, imbis na tayo po ay magmaktol, lagi ko po sinasabi, imbis na magulumihan ako, lagi, God is good all the time. Kasi alam ng Diyos yun eh, siya, wala namang problema na hindi ibibigay ang Diyos sa iyo na hindi mo kayang bigyan ng solusyon o hindi mo kayang dalhin. Kaya lahat ng problema, lahat ng mga iniisip natin, na akala natin ay wala na tayong pag-asa, wala na tayong solusyon, pero
manalangin tayo, lumapit tayo sa Panginoon. Napakalapit lang ng mga anak ating Panginoon. At ang mga salita niya, doon tayo kukuha ng lakas sa pamamagitan ng mga pangako ng Panginoon na tunay ang kanyang mga pangako sa atin. Na hindi niya talaga tayo pinapabayaan. Anak niya tayo eh. Wala naman kung ama o magulang na kayang pabayaan ang kanyang anak. Kahit nga po ito ay pasaway, talaga po mahal ng Diyos ang kanyang mga anak. Amen po. At lalo na siya po ay tunay na napakabuti at tapat. Hindi siya nagbabago. Kahit minsan talaga po nasasabi natin na kahit tayo Kristiyano na, naririyan pa rin na nakakagawa tayo ng hindi natin naman sinasadya na maging sa salita ay parang sumisiksik yung kaaway na parang nadadala tayo. Pero dapat po hindi natin po hayaan na makasingit yung kaaway sa kaisipan natin o sa puso natin para po hindi naman po tayo kumbaga makaano sa Panginoon na bigyan natin ng dagdag na sugat yung mga sugat na tinamo ng ating Panginoon Jesus. Talaga pong mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Hindi na tayo pababayaan, hindi na tayo iiwanan. Lalo na kung tayo po ay tunay na hihingi ng tawad sa Kanya, magpapakababa tayo, hihingi tayo ng presensya niya na gawin natin kung ano yung kalooban niya, yung pinapagawa sa atin. Lagi po tayong maging mapagpasalamat. Meron man, kaunti man, marami, o sakto lang, pasalamatan po natin. Ang mahalaga, biyaya po ng Diyos yun. Pahalagahan po natin. Lahat ng meron tayo, lahat ng tinatanong natin na meron tayo, pahalagahan po natin yun. Dahil biyaya ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay dakila at makapangyarihan. Diyos na hindi nagbabago at patuloy po siyang kikilos sa buhay natin. Bibigyan na tayo ng higit pa sa lahat ng mga kahilingan natin. Sobra-sobra pa po ang ibibigay niya sa atin. Basta po maging tapat din po tayo sa ating Diyos na makapangyarihan. At tunay nga po na wala naman po tayo dito hinihiling na iba pang mga material o anumang bagay. Basta alam ko po sa ating pong pagkakilala sa Panginoon, wala po tayo ibang inaasahan, kundi mabigyan niya tayo ng isang buhay na kasiyasiya, isang buhay na pinakakaasam natin. Kung tayo man po ay kunin na at bumalik na sa Kanya, magkaroon tayo, ipagkaloob niya sa atin ng ating Panginoong Diyos ang buhay na walang hanggan. Buhay na kapiling natin siya sa kabilang buhay. Amen po. Kaya pasalamatan po natin ang ating po Panginoong Diyos sa bawat araw, sa bawat oras, at laging nariyan po kasama natin siya ang kanyang banal na Espiritu. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa katagumpayan ng aming gawain ito. Tunay po na unawaan namin ang iyong mga salita at ang kapahayagan nito. Dalangin po namin na patuloy pong maramdaman ang presensya mo, ang iyong kadakilaan, ang pagkamaunawain mo, ang pagkamabait mo, ang mapagmahal mo sa amin, Panginoon. Panginoon, amin po tinataas ang bawat pamilya, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Naging na pagkalooban niyo po kami, Panginoon, ng mga relasyon na puno-puno ito ng pag-ibig,
na ang aming pong pananampalataya, Lord, ay patibayin mo na ikaw lamang ang nais namin makilala sa buhay namin, Panginoon. At Lord, tinataas din po namin, Lord God, ang aming pong bansa, ang lahat ng mga bansa, Panginoon. Batid mo po kung gano'n nakagulo ang bawat bansa, na may maraming kapahayagan na, Panginoon, na ikaw ay malapit ng bumalik dito sa mundo, Panginoon. Lord, dinadalangin namin na kayo po ang may kontrol ng lahat ng bagay, Panginoon. Basbasan mo po ang bansang Pilipinas, Panginoon, kung saan kami naroon, Panginoon, ang mga Pilipino, aming mga kapatiran, ang mga pamilya, lahat kami, Panginoon, ay patuloy na mananalangin, Panginoon, para sa iyong kahabagan, na kami po, Lord God, ay iyong iligtas, Panginoon, sa mga masasama. Alam namin na pasama na marami nga, Panginoon, ng mga naglalabasan ng mga gawa ng kaaway. Ngunit, Lord, naniniwala kami na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, kadakilaan, kami po ay iniligtas mo, Panginoon. Ganun din po, basbasan mo po, Panginoon, ang aming sambahan, Panginoon, ang aming pong church, ang Church of the Living Faith, Panginoon, sa pangunguna po ng aming senior pastor, Pastor Alvin Carat, Panginoon. Lord, patnubayan mo at basbasan mo ang kanyang mga pamilya, Panginoon, ang kanilang mga anak, mga manugang, apo, Panginoon. Patuloy mo pang pagpalain ng bawat isa sa kanila at ikaw po ang maghari sa kanilang buhay, Panginoon. Ganun din po sa iba pang mga pastor, Panginoon, mga aming kapastoral, Panginoon, na hindi ko po nababanggitin ang isa-isang mga pangalan. At maging kami, Panginoon, ang mga lingkod mo mula sa mga pinakabatang miyembro ng Church of the Living Faith hanggang sa may edad, Panginoon, ng miyembro na naglilingkod dito sa aming sambahan, Panginoon, sa aming church, na ikaw ang aming ulo, Panginoon. Lord, dalangin namin na basbasan niyo po ang gawain ito, ay devotion na ito, na lalo pa pong lumago at lumawak ang maaabot ng gawain ito, Panginoon. Turuan mo kami na tunay na maging matapat sa iyo, manalangin at maibigay namin ang mataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.